Hello! What's up? It's your El Maestro na buwabati sa inyo ng isang magandang araw. Nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang i-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa LIS BOSY Beginning of School Year 2020-2021 Enrollment Facility. Magandang balita po mga kamaestro, kasi bukas na po ang enrollment facility. Ibig sabihin, pwede na po tayong mag-enroll ng ating mga bagong mag-aaral for School Year 2020-2021. Pero bago natin gawin yan, mahalagang malaman din natin ang mga minor adjustments sa ating LIS base sa pinalabas na latest advisory ng DepEd Office of the Director Planning Services nitong September 15, 2020. Tara, alamin natin! Alright mga kamaestro, so ito po yung mga minor adjustments sa ating LIS for BOSY 2020-2021. First is the deployment of the BOSY facility prior to the actual opening of classes. So kung mapapansin po natin, 2 weeks or 3 weeks pa bago mag-opening ng klase sa October 5 ay na-deploy na po or nagbukas na yung ating enrollment facility para makapag-prepare na rin syempre yung ating mga advisors, yung ating mga school, no, sa number of learners in a certain modality, no? Kasi kung mapapansin natin, tayo ngayon ay nasa blended learning, hindi lang tayo face-to-face or walang tayong face-to-face, but instead meron tayong online learning and meron din tayong modular distance learning. So dito kasi mako-confirm ng bawat school kung sino-sino ba talaga or yung ilan ba talaga ang papasok sa online at ilan ba talaga yung papasok sa modular distance learning. So makakapag-prepare po yung ating mga teachers before the opening of classes. Alright. Date of official enrollment BOOE. Since the BOSY facility was deployed ahead of the opening of classes, the date of first attendance will no longer be needed. Instead, this will be replaced by the date of official enrollment or DOOE. The DOOE is the date when the teacher confirmed through phone call, etc. the learner's enrollment with the parent, guardian, or the adult learner after the initial enrollment through the LESF submission. Learners who submitted the LESF but later decided to enroll in another school or will no longer enroll in the coming school year will not be enrolled through the LIS BOSY facility. So maliwanag po ito mga kamaestro, no, na isa ito sa changes na meron tayo sa ating LIS. Dati kasi kung maalala ninyo, ang nakalagay is date of first attendance, no, kung kailan siya pumasok sa school. So ngayon, ang ipapalit na doon ay date of official enrollment or the DOOE. Alright, so hindi na siya October 5. Kasi di ba dati, kung ano yung date of first attendance, yun talaga ang nilalagay natin usually, no? Pero ngayon, iba-iba na po, no? Kung maaga mong enroll si learner, yun ang mag-a-appear doon. Pero hindi na siya date of first attendance. So ang tawag na po doon ay date of official enrollment. So halimbawa, in-enroll mo si learner ngayon dahil na-contact mo na yung kanyang parent or guardian na papasok talaga yung kanyang anak, so pwede mo na siyang i-enroll. So ang ilalagay mong date is September 17 or September 16, 2020. Ibig sabihin, officially enrolled na siya, no? But remember ha, mga maestro, mga advisors, make sure po na bago natin siya i-enroll sa ating LIS for this coming school year, kailangan po ay na-confirm muna natin sa ating mga parent or guardian. Alright, so maliwanag po yun. Now, nakalagay din dito, learners who submitted the LESF but later decided to enroll in another school or lilipat na siya or hindi na siya papasok, hindi na po siya kasama sa ating enrollment for this coming school year. Kahit nakasama siya sa LESF tagging, no? Hindi na po siya kasama sa ating enrollment for the coming school year. Now, number 3, transfer of learner to another school after the date of official enrollment was encoded. Ibig sabihin po nito, for example, maagang na-enroll ni advisor, no, yung kanyang current learners. For example, na-enroll niya ulit September 16, 2020 kasi nakausap niya na yung kanyang mga parents eh. And then, nagsabi na si parents na
i-enroll ko na po talaga sa inyong school ang aking anak. Alright, so i-enroll na ni advisor yun. Pwede na kasi open na nga yung ating BOSY. Pero, pagdating ng October 5 or before October 5, no, nag-decide yung parent na lilipat ulit siya ng school. So, ang learner po, mangyayari nun, magiging transfer in na po siya or trans out na siya. No? Kahit hindi pa nag-uumpisa yung October 5 dahil naka-enroll na siya sa current school, no? Pag lumipat siya sa ibang school before October 5, lalabas po doon ay transferred out na po si learner. Okay, so malinaw po yun. Yan po yung number 3. Number 4, generation of School Form 1, School Form 2 attendance, and School Form 5 promotion. Adjusted SF1 is now available for download. Adjusted SF2 will be available for download beginning October 5, 2020 tentatively. Adjusted SF5 for Kinder to Grade 10 will be available during the EOSY for Senior High School will be available on December 2020. Number 5, dashboard for monitoring of enrollment with modality will become available soon. And last, number 6, additional data information will be collected such as, so ito po yung mga bago na data na maidadagdag po sa ating LIS sa information ng learners. Letter A, the modality. No? Kung siya ba ay modular, printed, blended, no? Yun po yun, no? Sa letter A. Letter B, country of citizenship. So, kung Filipino, no? American, no? Nandun na rin po yan. And then, letter C, zip code and permanent address of learner for deployment. So, for deployment pa po ito, yung mayroong zip code talaga. No? Kasi kung mapapansin natin, before, wala pa siyang zip code, di pa siya required. And then, letter D, tagging of LESF data for incoming kindergarten, balik-aral, and the other learners who are not yet LESF tag is for deployment. So, wala pa po ito. No? For deployment pa lamang. So, abangan po natin yan. Alright, so ngayon, punta na tayo sa ating LIS. Papakita na natin kung paano ba mag-e-enroll para ngayong school year 2020-2021 sa ating Learners Information System. Alright, so syempre, ang pinakaunang step parati natin ay pupunta tayo sa ating LIS website. No? So, ito-type lang natin to. lis.deped.gov.ph. And then, of course, ipapasok natin yung ating username and password. Alright. And then, we have the password. Then, click sign in. Okay. So, pag nandito na tayo sa ating dashboard, no? Ito na yung pinaka-dashboard natin. So, syempre, para makapag-enroll tayo ng learner, pupunta tayo sa master list. Ayan. So, pag nandito na tayo sa ating master list, i-click natin yung enroll learners. Almost the same lang, mga kamaestro, no? Pareho lang sa ating mga nakaraang LIS, no? Meron lang siyang konting karagdagan mamaya, makikita natin. Pero yung step niya, almost the same lang naman po, no? Now, make sure, ha? Reminder ulit, mga kamaestro, bago natin i-click yung enroll learner, siguraduhin po natin na yung mga guardian, yung parents, or yung learner mismo, kung ito ay nasa senior high school na or junior high school, ay nakausap natin, ha? Kasi baka enroll lang tayo ng enroll na, ay, nakatag na sa akin to, ibig sabihin papasok to. Hindi po gano'n, no? Mali po yun. Kasi minsan, nagbabago pa po yung isip ng bata or ng magulang. Pero wag naman po sana. No? Pero para mas makasigurado po tayo, before natin to i-click enroll learner, siguraduhin natin na nakausap natin yung magulang ng bata or yung bata mismo na siya ay papasok talaga ngayong school year 2020-2021. Okay, so ito po ay nakausap na natin yung magulang nito. So, i-click lamang po natin yung enroll learner, no? Click lamang natin yan. And then, proceed enrollment. So, almost the same lang po. No? Click natin yung proceed enrollment. And then, ipapasok natin yung LRN ng bata. Or pwede rin search by name. Pero kung alam mo na yung LRN, mas madali po. So, pasok lang natin yung kanyang LRN. And then, click search. Okay. So, pag lumabas na po yan, ayan na yung bata. So, i-double check mo rin kung siya ba talaga yan. Sa pamamagitan ng kanyang birthday. So, kailangan ay hawak po natin
ang kanyang, kung hindi man natin hawak yung kanyang birth certificate, no? Kasi before hawak natin yung birth certificate, pero kung mas maganda ay nakuha na natin yung birth certificate ng bata sa kanyang previous advisor para masigurado natin na siya talaga yung bata na i-enroll natin. So pag sigurado na po tayo, pwede mong i-click yung preview. Ayan. Pwede mo ulit i-double check. Makikita natin kung saan ba siya galing ng kanyang previous grade level. Ayan, nakalagay dyan, promoted. Okay, so pag sure na tayo na siya yan, so i-click natin yung continue. Okay. So ito po yung pagbabagong sinabi natin kanina. Okay, kung naalala po ninyo kanina sa ating maikling discussion, ang nakalagay po dito ay date of official enrollment. So dati po siyang date of first attendance. Okay. So pwede na natin siyang ilagay ng kunyari September. And then officially enrolled siya noong September 16. Ayan, September 16. Kasi ito yung time na nakausap mo yung kanyang guardian or yung kanyang magulang, September 16. So yan po yung ilalagay mo dito. No, so kailangan documented po yan. Kailangan meron kang pruweba or ililista mo talaga na siya yung date na nakausap mo yung kanyang guardian para pag question ka ng guardian, hindi naman po ako nag-enroll sa inyo. So meron kang pruweba na yan talaga yung date na nakausap mo siya or nakachat mo siya. So pwede mo siyang screenshot yung kanyang yung chat nyo or kung tumawag man siya sa iyo, pwede mo rin siyang screenshot, no, para mayroon lang tayong katibayan, no. For ano lang po 'yan, para mayroon tayong katibayan, no, na siya talaga ay nakausap natin. Okay? So yan. So, click lang natin yung continue. Okay. So, pag na-click mo na yung continue, ito na po yung makikita natin. Is this a transferee? So, kung hindi naman siya transferee, i-click mo lang yung no. Alright. So, click mo lang yung no. Okay. So, yan. So, hindi na natin siya, kung hindi naman siya conditional cash transfer, so okay lang. Huwag mo nang i-click yan. Okay lang yan. So, check mo rin yung information ng bata. So, dito, very good. Almost complete yung kanyang information. Mayroong guardian, mayroong mother's maiden name, mayroong ding father. So, almost complete yung kanyang information. Okay? And then, ito po yung nadagdag na sinasabi natin kanina. Okay, ito po yun. Country of citizenship. So, before po wala ito. So, ngayon meron na. So, naka-default naman po siya sa Philippines. So, huwag nyo nang babaguhin yan. Pero kung kunyari, meron kang estudyanteng foreigner, so, pwede mo po siyang hanapin yan kung anong bansa or anong nationality siya meron or anong saang country siya nakatira. Okay? Ayan. So, yan. Pero sabi ko kanina, ang default niya po is Philippines. So, huwag natin babaguhin. And then, ito po yung halaga. Yung actual modality. Okay? So, ano ba? Upon confirmation with the parents or guardian, saan ba talaga siya papasok? No? Kasi may mga case po tayo na nagbabago yung desisyon ng parents na hindi rin natin siya makokontrol. Na kunyari, sa LESF, siya ay modular, bigla ngayon, nag-online, so wala po tayong magagawa doon kasi rights din po ng parents yun. So, pwede po natin silang i-adjust dito sa actual enrollment sa ating LIS. Okay, so ito po talaga ang mas makatotohanan kung baga. Okay? So, kung pinili niya talaga ay modular print, so, click lang po natin yan. Marami po yan. Merong online, educational TV, radio-based instruction, homeschooling, and then blended. Ayan. So, complete po yan. So, kunyari ito kasi ay modular printed, yung estudyante namin. So, i-click ko lang yung modular print, and then, click lang po natin yung enroll. Okay. So, officially enrolled na yung ating, ayan, nakalagay po dyan, learner enrollment saved. Okay. So, ayan, nakalagay na po dyan. Okay? So, bago po tayo magtapos, so yun lamang po yung ating update sa pag-enroll ngayong school year 2020-2021 sa ating LIS. Bago po tayo magtapos, papaalala ko po muli, yung kindergarten, yung balik-aral ay hindi pa po available dito sa ating LIS facility as of now. So, abangan po natin yon sa mga darating na advisory ng ating LIS from DepEd. Thank you very much. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!